Head and Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulders. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Kremil S, Aluminum Hydroxide Magnesium, Hydroxide Simthicone Kremil S, Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Magandang araw, narito ang balita sa oras na ito. Bumisita ang 4 na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Nagbahagi sa Davao City Representative Pulong Duterte nang larawan nilang magkakapatid kasama sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste at Kitty Duterte. Matatanda ang naunang sinabi ni VP Sara na gusto ng kanyang ama na sabay-sabay silang dalawin na kanyang mga kapatid sa ICC Detention Facility. Sumainyo ang balita sa oras na ito. Ako si Mark Anthony Taico. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Head and Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulders. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Kremil S, Aluminum Hydroxide Magnesium, Hydroxide Simthicone Kremil S. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang mga tahanang araw ng Huwebes, ika-28 ng Agosto, ika-5 ng Rabiul Awal sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-235 na episodyo ng ating programa na walang ibang hiniling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. I-like, share at mag-comment para mas lalong mapalaganap ang ating programa sa ating live stream. Gaya ng unang chat natin ngayong araw na ito mula kay Ma'am Fatma Al-Zahra Macabero Sangkopa nang sabing Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran po sa pag-subaybay sa ating episodyo ngayong araw na ito. Meron po tayong guest, pero maya-maya pa natin maririnig ang kanyang boses kung sakit siya ay handa na at okay na po ang ating internet connection. Pero sa 235th episode na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang nagaganap na aktibidad na capacitating Sulu LGUs on CLUP or ZO formulation and updating. Magkakasama natin maya-maya or ngayon na ang walang iba kundi ang ating
Provincial Director ng Sulu Provincial Office ng Ministry of Human Settlements and Development. Tingnan natin kung okay po ang ating audio para sa episode na ito. Kuya Mans, pwede natin pakinggan ang ating guest sa araw na ito? Alright. Assalamualaikum, Ma'am Attorney Naj. Assalamualaikum, Ria. Assalamualaikum po sa lahat ng nakikinig sa atin. Sana po malinaw. Waalaikumsalam. Syukran po sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon sa episode na ito. Kumusta po kayo dyan? Alhamdulillah, mabuti naman tayo at may isang matagumpay na naman po tayong nairaos na activity natin dito sa MHSD. Yes, alhamdulillah. Kung ano nga ba ang activity na ito at ang mga detalye niya, inshallah maririnig natin sa ating talakayan maya-maya. So, relax lang po, Attorney Naj, and inshallah babalikan po namin kayo. Pero pakinggan natin itong mensahe ng ating ICS head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kabalays, watching in Davao City today. Yippee! 235th episode. Alhamdulillah. Congratulations, team. So, congratulations din yun kay Attorney Naj kasi siya ang ating guest for our 235th episode. So, chill lang po muna, Attorney. Inshallah, babalik po kami sa inyo sa dulo ng ating programa. Ang ating highlight para pag-usapan ang capacitating Sulu LGUs on CLUP-ZO formulation and updating. Pero bago yun, dadaan po muna tayo sa segmentong balitaan, impormasyong pambahay at hanap buhay, at health and safety first. Makalipas nitong mga paalala. Kuya Mans, take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung galo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating 2 balita ngayong araw na ito. Una sa kanila, karagdagang training center sa covered court ipatatayo sa BARM matapos pumirma ng mga kontrata ang MHSD kasamang mga contractors.
At MHSD pinalakas ang kakayahan ng mga HOAs sa Maguindanao upang may taguyod ang progresibong mga komunidad sa Darussalam Villages. Para sa ating unang balita, karagdagang training centers at covered court ipatatayo sa BAR matapos pumirma ng mga kontrata ang mga MHSD kasama ang mga contractors. 2 training center at 1 covered court ang itatayo sa iba't ibang lugar ng Bangsamoro matapos pumirma ng mga kontrata ang Ministry of Human Settlements and Development. Ang housing arm ng BARM sa mga construction firm sa MHSD Regional Office Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-18 ng Agosto 2025. Pinunduhan sa ilalim ng Supplemental Fund o SF 2024 na itinataguyod ng members of the Parliament, mga MP. 2 one-story youth training and management center ang itatayo. Isa sa Barangay Simsiman, Pahamuddin Special Geographic Area, SGA. At ang isa pa ay sa Barangay Basak, Binidayan, Lanao del Sur o LDS. Samantala, magtatayo naman ng multipurpose covered court sa Barangay Tamuntaka Mother, Cotabato City. Nanguna sa kaganapan si Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara na binigyang diin na lahat ng makamundong pag-uugali ay gagantimpalaan sa kabilang buhay. Na binanggit kung paanong ang tungkuling itinakda ng mga kontrata ay hindi lamang mananagot sa gobyernong Bangsamoro, sa MHSD, at sa mga taong makikinabang sa proyekto, kundi pati na rin sa mamamayang Pilipino at gobyerno ng Pilipinas at higit sa lahat, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang MHSD ay lubos na nagbigay sa pagpapatupad ng mga proyekto sa abot ng aming makakaya. Nais naming tandaan ninyo, ito ay isang pagtitiwala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay aming ibada. Hangad namin na magkaroon ng mas mabuting kabilang buhay, aniya. Alinsunod sa mensahe ni Minister Bara, binigyang din ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang kahalagahan ng mga proyekto sa lahat. Kapwa ang mga taong Bangsamoro at gobyerno ng Bangsamoro. Gayon din ang mamamayang Pilipino at pambansang pamahalaan na nagbibigay diin sa tungkulin at responsibilidad ng mga kontratista na ngayon ay nakikipagtulungan sa ministry. Samantala, pinuri ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang lahat ng kalahok na kasangkot at sinabing ito ay tagumpay na sumasalamin sa MHSD. Na tagumpay din ng BARM at patuloy na pagsasakatuparan ng pangarap ng Bangsamoro sa pagsasarili. Ang training center sa SGA ay pinunduhan sa ilalim ng Office of MP Honorable Said Z. Salendab na itatayo ng HNSD Construction. Habang ang nasa LDS ay pinunduhan sa ilalim ng Office of MP Honorable Basit S. Abbas na itatayo ng Alhayat Construction. Parehong may budget na mahigit 2 milyong piso ng mga proyekto. Ang covered court na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso ay pinondohan sa ilalim ng Office of MP Honorable Omar Yasser C. Sema na itatayo ng Engsu Construction and Supplies. Ang contract signing ay sinaksihan din ni Chief of Staff Ajib Diodin B. Bara, ang mga MHSD SGA Provincial Office sa pangunguna ni Director Hamza A. Salik, Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief ng Planning and Design Division, at mga kinatawan mula sa mga pangunahing dibisyon at seksyon ng MHSD. Samantala, para sa ating pangalawang balita, MHSD pinalakas ang kakayahan ng mga HOAs sa Maguindanao upang may taguyod ang progresibong mga komunidad sa Darussalam Villages. Sa temang Empowering Homeowners Associations for Progressive and Sustainable Bangsamoro Communities,
Nagsagawa ng capacity building activity tungkol sa pamumuno ang para sa mga benepisyaryo ng mga resettlement housing projects. Partikular na tinatawag na Darussalam Villages na itinatag ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM noong ika-7 hanggang ika-8 ng Agosto ngayong taon, na naghikayat sa organisasyon, kooperasyon at epektibong representasyon ng magkabahaging interes. Sa pangunguna ng Housing and Human Settlements Division, ang HHSD sa pamumuno ni Chief Shalahuddin S. Cosain, binisita ng team ang mga residente upang isagawa ang programa. Mula sa Barangay Poblasyon, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong unang araw. At sa Barangay Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte sa sumunod na araw. Si Shahara M. Pendaliday, Head of Community Support Services Section sa ilalim ng HHSD, ay unang nagbigay ng pangkalahatang ideya ng HOA na sinundan ni Alea B. Pundogar, Administrative Officer o AO4, na nagbigay ng lektura sa Republic Act 9904 o ang Magna Carta for Homeowners Associations. Pagkatapos ay sinagawa ang mga halalan sa kani-kanilang mga lugar para mapili ang mga miyembro ng asosasyon ang kanilang mga opisyal. Sa ngalan ng buong komunidad, ipinaaabot ko ang aming lubos na pasasalamat sa MHSD ng BARM para sa hindi natitinag na pangako nito para sa aming kapakanan. Ang iyong dedikasyon sa pagbibigay sa amin ng ligtas, marangal at napapanatiling mga tahanan ay nagpabago sa aming buhay at nagdulot ng pag-asa sa aming mga pamilya. Kayo ay inspirasyon sa inyong pamumuno at moral governance at kami ay nangangako na magkikipagtulungan at mamahala sa pamayanan. Wika ni Jaber Dimaukom na nahalal na HOA President ng Darussalam Village sa Barangay Poblasyon. Ibinahagi ni Engineer Husni Said M. Kamensa, Engineer 2 mula sa MHSD Maguindanao del Sur, ang HOA Registration Checklist sa Barangay Poblasyon, kung saan kasama niya ang mga kapwa kawani na sina Ayman T. Abbas, Administrative Assistant 1, at Jul Khair D. Ampao, Administrative Assistant 2. Tinanggap ni Honorable Zaiton U. Dimaukom, Barangay Kagawad, ang grupo mula sa MHSD sa kanilang lugar. Samantala, kasama sa pagbisita sa Barangay Banubo, sina Engineer Aliasgar P. Sangkopan, Engineer Abdul Samad B. Rakman, at Administrative Assistant Jonais K. Kahar mula sa MHSD Maguindanao del Norte na tinanggap ni Honorable Aider Abbas, Barangay Chairperson. Tumulong sa buong programa ang mga kawani ng HHSD na sina Bay Najma A. Gialudin at Jalaluddin L. Batalo. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad at kami po ay magbabalik sa MHS Delivers para sa segmentong IPH at HSF at MHS Discusses. Makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page
o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Nagbabalik sa MHS Delivers. Tayo po ay nasa segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, kung saan na ang ating matutunan ngayong araw na ito ay ang election ban na nagsimula ngayong araw na ito. Baka pwede akong correctionan ni Attorney Nudge dito. Medyo mas conscious ako may attorney dito sa call. Pero babasahin ko lang ang ating reminders mula sa COMELEC. Ngayon na nagsimula na ang ating election ban ngayong araw, ika-28 ng Agosto at hanggang sa ika-11 ng Oktubre ngayong taon. So sa panahon ng kampanya na may kaugnayan sa ika-13 na Oktubre parliamentary elections na magsisimula ngayong araw, ang mga ipinagbabawal na gawain sa panahong ito ay ang mga sumusunod: pagbibigay ng mga donasyon ng kandidato, ng kanyang asawa o sino mang kabang-anak sa loob ng ikalawang antas ng sibil ng consanguinity o affinity o ng kanyang campaign manager o kinatawan. Paghirang o paggamit ng mga espesyal na pulis, kumpidensyal na ahente o mga taong gumaganap ng mga katulad na tungkulin. Paghirang o pagkuha ng mga bagong empleyado, paglikha ng mga bagong posisyon sa isang ahensya ng gobyerno o instrumentality, pambansa man o lokal, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno, maliban sa paunang otoridad ng komisyon. Pag-promote o pagbigay o pagbibigay ng mga pagtaas ng sweldo, kabayaran o mga privilege sa sino mang opisyal o empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga nasa mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno. Pagpapalabas, pagbabayad, paggasta ng mga pampublikong pondo maliban sa mga nakatala sa Section 261 ng OEC. Construction ng mga pampublikong gawain, paghahatid ng mga materyales para sa mga pampublikong gawain maliban sa mga proyekto o gawaing hindi kasama sa Section 261 ng OEC, at ang pag-i-issue ng mga treasury warrant o mga katulad na kagamitan. Pag-aalis, pagsira, pagtanggal o sa anumang paraan na naninira o nakikialam o pumipigil sa pamamahagi ng legal na propaganda sa halalan. Paggamit ng armored land, tubig o aircraft, at mga pulis probinsyal at mga gwardya na nagsisilbing bodyguard o security guard. So ito po ay naayon sa resolution number 11149 na inilabas noong 3 ng Hunyo 2025 na titulo is Calendar of Activities and Periods of Certain Prohibited Acts in connection with the October 13, 2025 BARM Parliamentary Elections. So kung may nakikita po kayong mga ganun, meron po din tayong tinatawag na exceptions na hulog din sa ating regulations, kung saan pwede silang mag-apply na ituloy pa rin ang iba't ibang activities ayon sa nararapat na justification. So kung may nakikita pa rin kayong construction na nagaganap or let's say mga infrastructure na projects na pinapatayo or nasimulan ko i-construct, most likely na hulog sila sa exception at pinayagan silang ipagpatuloy ang mga proyekto na iyon. Pero nasa panahon na po tayo ng halalan, kaya inshallah sa panahon ng pagboboto, lahat po tayo ay i-practice ang ating right to suffrage, ang ating
right na magboto. Ano bang right sa Tagalog? Ano bang rights? Karapatan. Karapatan. Ang ating karapatang magboto. Yes. So, kita-kits sa Oktubre and po tayo ay mag-ingat sa panahon ngayon dahil panahon ng tag-ulan. Ilang mga bagyo ang dumaan tong nakalipas at ramdam na ramdam siya sa, I believe sa gabi at sa umaga pinaka nararamdaman yung ulan, samantalang init naman ang dumadako sa atin sa umaga at kung saan may araw at dulot din ng ulan dulot ng ulan na ang kailangan nating pag-ingatan ang baha at dulot naman ng baha ang posibilidad na magkaso ng leptospirosis. Sa patuloy na surveillance ng Department of Health, bumaba na sa 18 ang kaso ng leptospirosis na naitala ngayong linggo noong ika-17 ng Agosto hanggang ika-21. Bagamat maaari pa magbago ang bilang na ito sa patuloy na pagkuha ng datos, malaki na ang kaibahan nito kumpara sa naitalang 1,112 na kaso. Isang linggo matapos ang maramdaman ang epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong, partikular noong ikatlo ng Agosto hanggang ika-9 ng Agosto. Sa kabuuan, nasa 4,436 na kaso ng leptospirosis sa bansa ang naitala mula ika-8 ng Hunyo o isang linggo matapos idineklara ang tag-ulan hanggang ika-21 ng Agosto. Pero nananatiling naka-alerto ang mga DOH hospital sa banta ng sakit dahil panahon pa rin ng tag-ulan. Bumaba na rin ang mga leptospirosis admitted cases sa ilang DOH hospitals, kabilang na ang DOH Tondo Medical Center na mayroon na lamang 7 bagong admission simula noong ika-21 ng Agosto. Malaki ang ibinaba nito mula sa pinakamataas na 68 daily admission noong mga nakaraang linggo. So, mananatili namang bukas ang mga leptospirosis fast lanes at handa ang bed capacity ng mga DOH hospital. Mahigpit na mandato ni Secretary Ted Herbosa na bawal tumanggi sa pasyente ang mga DOH hospital habang ipinatutupad ang zero balance billing na mandato naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa basic accommodation sa lahat ng DOH hospitals. Naka-alerto pa rin ang DOH lalo pat inaanunsyo ng Pag-asa ang posibilidad ng pag-ulan sa mga darating na araw dulot ng habagat at tropical depression Isang. Paalala ng kagawaran na panatiling malinis ang kapaligiran at patuloy na gawin araw-araw ang taob, tatak, taktak, tuyo at takip sa mga bagay na maiimbakan ng tubig na pwedeng pangitlugan ng lamok at na Aedes aegypti. Bukas pa rin ang mga dengue fast lanes sa mga DOH hospital upang mabilis na matugunan ang mga pasyente. Hinikayat din ng publiko na agad na magpakonsulta kung sakaling makaramdam ng sintomas gaya ng lagnat ng 2 araw, pagpapantal, pananakit ng katawan, kalamnan ng mga mata, pagkahilo at pagsusuka. At yun po ang ating segmentong Health and Safety First. Tayo po ay laging mag-ingat ngayong panahon ng tag-ulan dahil posible po tayong magkasakit sa posibleng kahit anong ilan mga rason. 2 lamang sa kanilang leptospirosis at dengue. Kaya ingat po lagi at laging ipangunguna ang sariling kapanganan at health, dahil ang inyong health ay ang ating greatest wealth.
Syukran po sa lahat ng nag-comment sa ating live stream. Gaya ni Nusaira. So, sabing salam mga kabalay watching from Basilan. Waalaikumsalam. At nandito rin po ang ating mga kabalay sa ICS na si Kuya Anwar D. Rakim Jr. na nagsalam. Waalaikumsalam. At si Ate Sally bumalik sabing ready. Kahit kahapon lang nasabihan ng ating gorgeous guest ever na walang iba kundi ang PD ng MHSD Sulu na si NSH or Attorney Najira S. Hassan. Mashallah. Kudos my PD dear. Oh dear. Well, syukran as well sa inyong pagtanggap. Kahit na bukas. Kahapon lang pala tayo nagpaalam. Syukran. Appreciate namin masyado every time kumbaga ma-ambush ang ating mga guests ngayong araw. But kaya hindi na natin patatagalin pa. Para sa araw na ito, pag-usapan ang capacitating Sulu LGUs on CLUP ZO formulation and updating. Tawagan natin pabalik sa screen ang ating Provincial Director ng Sulu Provincial Office, Attorney Najira S. Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa lahat ng nakikinig sa ating programa, ang MHS Delivers. Mula po sa Provincial Office ng MHSD Sulu at sa aking mga kasamahan, I'm thankful kahit ambush na ako po ay naimbitahan sa programa. We missed you. Kailan yung last na nasa episode kayo at kailan yung last na nag-visit nagkita tayo? I believe nag-visita kayo ng RO nung isang buwan na. Was it? Yes. I was in RO in regional office nung June. Oh, wow. So, ngayon lang kayo nag-carionite ni Ate Sally. Wala si Ate Sally nung panahon na yun? Oh. Nandun yata. Nice. Actually, magkasama kami ngayon sa Davao. Yes, so syukran. Kaya free na free siyang i-ambush ako for the interview. But I'm always grateful for the opportunity to be heard in this radio program MHS Delivers. And of course, for the support of the ICS headed by our beautiful Salembay Abdullah sa suporta na binibigay niya lagi sa MHS D. Sulu office. Yes, and we are always so grateful na lagi kayong available for these discussions at laging active ang ating MHS D. Sulu para pagserbisyohan pa rin ng Bangsamoro with everything else considered sa ating provincial office. Pag-usapan natin ang everything else considered na iyon at sa itong kumusta nga ba ang provincial office natin sa Sulu itong nakalipas? Alhamdulillah, despite what is happening in the region and in our province, MHS D. Sulu is always committed to deliver whatever commitment we have with our stakeholders, the LGU, and of course sa ating mga kabalay. So, hindi po tayo nadidistract kung ano man yung mga nangyayari. We'll leave it to those people who are responsible for that. But MHS D. Sulu has assured our stakeholders, the LGUs, that we are here 100% committed to deliver what we are about to do in our projects, activities, and kung ano man po yung mga nakalinya na mga gawain natin, yan po ay tuloy-tuloy pa din po natin ginagawa. And in fact, itong linggo nga ito, kahapon lang, we just finished the CLUP, Comprehensive Land Use Plan training workshop for the 6 LGUs or 6 municipalities in Sulu na nakatapos na din po kami, alhamdulillah, doon sa Module 3.
Oh, congratulations! So tuloy pa rin ang serbisyo ng ating provincial office sa Sulu sa ating mga kabalay sa Sulu. Whether LGU man sila or beneficiaries ng ating mga proyekto, tuloy pa rin tayo sa ating pag-serve sa Bangsamoro. Pero in a nutshell, ano ba ang importansya ng CLUP na nabanggit ninyo para sa development ng ating mga municipalities sa Sulu? Of course, napaka-importante po ito dahil nagpapalit-palit na tayo ng administration from ARM to BARM, and now itong nababalita na naman na pupunta na naman kami, which is in fact the executive order has just released na ang Sulu daw ay pupunta na sa Region 9. But despite the changes in the province, wala pa po tayong na-approve na comprehensive land use plan sa mga municipalities ng Sulu. Kaya po kami ay porsigido na tulungan ng ating LGU because this is the gateway for the development of the province of Sulu, most especially for the municipalities. Malaking tulong po ito sa kanila dahil kapag ang CLUP nila ay na-approve, malaking bagay na mabibigyan sila ng kadagdagang kita for the income for the municipalities because the functions will be devolved to the municipalities. And of course, yung mga kakulangan sa kanilang munisipyo sa LGU ay makikita na din nila through this comprehensive land use plan. And because CLUP is the master of all plans, so makikita po nila, mapaplano nila ng maayos on where they were going to be 10 years from now. Ooh, so, nabanggit na din natin in previous episodes that the CLUP is the mother of all plans. Nasa pangalan niya, Comprehensive Land Use Plan. So talagang detalyado siya kung ano nga ba ang direksyon or saan ano ang mararating ng, or ano, at least anong gustong marating ng isang munisipyo. So despite itong hurdles natin na papalit-palit ng administration ang province, it's good to know na ang LGUs is pursige pa rin na ma-attain itong mother plan na ito. So, pero nabanggit din yung nag-training workshop po kayo. Ano po ang walk us through? Ano po yung nangyari sa workshop na ito? Saan po siya naganap? Sino-sino po yung mga participants specifically? At anong role ng MHSD sa training workshop na yun? Malaking bagay po ang role ng MHSD sa training workshop na to dahil ang technical assistant na binibigay ng ating MHSD BARM through ILUD and TRS division, TRS through ILUD division, sila po yung nagbibigay sa atin ng capacity training. Sila yung nagtuturo sa ating mga LGUs kung paano bumuo ng kanilang CLUP, not just sa pagbuo, pati na din sa paggawa ng mapa. Ang ating mga mappers po, na malaking pasasalamat ko from our MHSD regional office, malaki po yung naibibigay nilang tulong sa LGU na nakakapacitate nila na kung paano ba gawin ang guidance talaga. Even if we are saying na binibaby natin ang LGU, but because we need to guide them really closely kung paano. And na-appreciate po yun ng ating mga LGUs. Ang naka-attend po dito sa activity natin is from the Municipality of Jolo, Municipality of Talipao, Municipality of Parang, Patikul, Luok, and Panamaw. So, 6 po ang ating participants. Out of the 19 municipalities, pumili po kami ng mga medyo ready na matapos ang kanilang CLUP. At ito po ang ating na-identify na mga municipalities. Katulad nga po ng sinabi nila kahapon, na-appreciate nila at ito ang isa sa mga mamimiss nila sa MHSD BARM. Kasi syempre, kapag halimbawa, hindi naman talaga halimbawa, totoo naman talaga na kapag napunta na ang Sulu sa regional office na Region 9, iba naman po talaga yung paraan doon. Kasi dito sa MHSD BARM, nagtutulungan tayo, tinitingnan natin kung ano ba ang kulang. At
tayo po ang nagpondo nitong training activity na to, training workshop na to. Binibigyan po natin ng pondo talaga ng panahon para ma-encourage ang ating mga LGUs na balikan ang kanilang CLUPE update at tingnan kung ano yung kulang at kung meron man kaming technical assistance na maibibigay, ay yun ang binibigay po natin sa pamamagitan ng itong training workshop na to. Dito sa Davao po namin ginawa sa Blue Lotus Hotel, which is alhamdulillah in partnership with Blue Lotus na laging nag-welcome sa atin sa ating mga activities sa MHSD. Wala po tayong masasabi kundi salamat sa suporta din ng Blue Lotus Hotel at saka na appreciate din po yon ng ating mga participants na masarap ang pagkain, okay ang ating accommodation dito sa Blue Lotus. At the same time, naalagaan din po natin ang ating mga participants. So, alhamdulillah, maganda po yung kinalabasan ng ating Module 3, Updating of the CLUP for the 6 municipalities. Ika nga nila, sabi nitong mga participants natin, sana meron pa sa susunod. Inshallah. Hindi natin alam, pero inshallah, sana may susunod pa. At gayon pa man, kahit na sabihin natin na nasa Region 9 na ang Sulu, kung meron pa din maibibigay na tulong ang MHSD BARM pagdating sa CLUP, tayo po ay nandito lang nakaantabay para tulungan sila. Inshallah. Kasama po talaga sa ating mandato na mamahagi ng technical assistance sa ating mga kabalay na local government units. Sa nabanggit ninyong ginawang training workshop, ngayon natapos na siya, you've done it, tama, like kahapon, I believe? Yes, kahapon. Then, now that tapos na yung training workshop, what comes next? Paano niya ma-benefit ang ating mga LGUs sa Sulu, gaya ng effective or sustainable management ng mga resources, kumbaga, improvements sa ating probinsya ng Sulu? So, ngayon po na nagkaroon na tayo ng Module 3, natapos na natin ang Module 3 ng kanilang CLUP. Tuloy-tuloy lang po nilang gawin yon. Tapusin lang po nila. Pero at least, kagahapon po ako'y natutuwa at tiningnan talaga namin ng maigi ang kanilang mga gawa during the end of our session yesterday. At makikita po natin doon kung saan area na kailangan ng development, saan pwedeng mag-focus ang kanilang mga LGU, ano yung pwede nilang maging plano talaga. Kasi tinitingnan din natin dun sa CLUP kung ilan ba yung kulang na mga classrooms, ilan ba yung walang mga trabaho, ano ba yung klaseng sakit na common dun sa area nila, ano ba yung mga daan na hindi pa nagagawa. So, nagkakaroon po sila ng bird's eye view, ng malaking idea kung anong meron dun sa municipality nila because of the data then that they have collected from the different agencies and ministries regarding dun sa municipality nila. So, nagkaroon tayo ng idea kung ano yung kondisyon ng kanilang municipality. Overall, in bigger perspective, nagkakaroon po din po tayo ng idea kung ano ang areas for development sa province ng Sulu. Wow, matagal-tagal siya na proseso. Yung plano is covered niya is what? 10 years? Yung wala pa doon yung drafting or formulation or approval stage ng ating Yes, matagal-tagal po yan. Matagal-tagal pong pagpaplano. Pero mas mabuti pong na umuusad siya kahit mabagal kaysa hindi po umuusad at all. Yan po yung binibigay po nating suporta sa kanila na unti-unti po nilang nagagawa yung kanilang ang kanilang mga mandato sa paggawa ng CLUP. And of course, sinasabi rin po natin sa mga local chief executives na ang ang MPDO po nila, ang municipal planner po nila ay hindi dapat pabayaan, nabigyan po ng suporta sapagkat ito sila ang MPDO po ang kanilang MPDC, Municipal Planning Development Coordinator po ang ating tinitrained, binibigyan ng training para sa
CLUP. So hindi lang po kasi tayo tumitigil doon sa pag-train sa ating MPDC. In-extend na din po natin ang ating technical assistance pati na rin po sa provincial level dahil mabanggit ko lang, Noria, sa susunod na araw naman, tomorrow, mag-start naman po kami ng PILUC orientation, ang Provincial Land Use Committee orientation sa mga members. So ang target naman po natin dito, of course nung sa CLUP, nag-attend din po ang ating PPDO in support dun sa mga LGUs kasi nagpapasalamat din po ako na sinusuportahan po tayo ng provincial government na dito sa activity natin ito. And this time, ang ititrain naman natin, ang i-orient naman natin sa pag-a-approve ng CLUP ay ang ating PILUC members na composed po to ng mga iba't ibang ministries like MENRE, MILG, MAFAR, MTIT, MPW. Sila naman po ang ating bibigyan ng technical assistance kung paano suriin ang mga CLUP na matatapos nitong mga LGU. Bukas po yung kaganapan dyan din sa Davao. Are you still... Opo. Full pack yung week ninyo. Alhamdulillah. Opo. Tayo po ay tuloy-tuloy ang serbisyo. So August 29 magsisimula po ang PILUC orientation naman po para sa ating mga ministries. Tinuloy-tuloy na po natin para yung momentum natin ay hindi masira na from the CLUP kasi dito po sa PILUC orientation na to, may isasalang po tayo na isang LGU, ang Holo, para po makita po ng PILUC kung paano po talaga sila, paano po ang dapat na re-review po ng CLUP. So, excited din po ako kasi for the longest time, wala din po masyadong nabibigay na attention sa PILUC po. So tayo din po ang through BARM din po, MHSD BARM and of course with the effort of MHSD Sulu, ito po tayo na tuloy-tuloy pa rin na gumagawa ng trabaho natin. Alright. Sa nabanggit ninyong ilang mga nabanggit na kayong ilang mga challenges, yung mabagal pero at least umuusad na pag-draft ng CLUP, ang paghiwalay ng sulu at pagpalit-palit ng administration tong nakalipas na mga taon. Ano pa po ang ibang mga challenges na kinakaharap ng sulu sa gawa ng kanilang CLUP na na-tackle ng training workshop, at paano natin na-address yun para ma-overcome nila yung challenges na yun? Unang-una po, lagi natin pinapakinggan ang ating mga MPDO, yung ating mga municipal planning officers. At sinasabi po nila kung ano yung support na kailangan nila. So, ang unang ginawa po ng MHSD Sulu ay pumunta po tayo sa kanilang local chief executive. Kinausap po natin ang kanilang mga mayors at pinaliwanag po natin isa-isa sa kanila kung ano po ba ang kahalagahan ng CLUP. Gayon din po, hiningi din po natin sa kanilang local chief executives kung ano ba din ang mga resources and tools na kailangan ng kanilang mga planners para makabuo ng CLUP. So lagi po natin kino-coordinate ang kanilang local chief executives at nagkakaroon na din po tayong ng magandang relationship sa ating mga planners and of course sa provincial planning office po natin, yung PPDO po natin, through our PPDC, acting PPDC Engineer Benhal Akalal, sa support po ng ating provincial office, si Governor Tan. Lagi po natin silang tino-coordinate kung may mga activities tayo dyan sa CLUP. So binibigyan po natin sila ng update at actively nagpa-participate din po sila. Sa ganun po, na-encourage po ang ating mga LGU, ang ating mga planners, kasi hindi lang po ito effort ng isa, kung hindi effort po ng lahat para makatapos po tayo dito sa journey natin na pag-approve ng CLUP. Alright. Kumusta po yung training workshop mismo? May na-encounter po kayo na challenges during the actual activity?
I'm very thankful sa mga participant natin kasi para kami talagang it's really comprehensive din ang aming workshop. Nagreklamo nga sila kasi puro madaming assignments daw. Napupuyat daw sila, di na daw sila nakapasyal at lahat dahil talagang tinutukan din talaga nila yung kanilang comprehensive land use plan. But at the end of the day, yesterday, at the end of our session, when they presented their input, their work for the past 3 days, it is very successful. It was successful na they showed to us what they have come up to. And so we told them, don't stop in Davao. Continue when you go home. Continue to complete your collect data. Continue to draft your CLUP. Continue to update your maps. And whatever questions that they may have, MHSD Sulu is always here to assist them and to answer their concern or questions. Yes. Then, marami na po kayong nabanggit na future plans, both LGUs and MHSD-wise na ways forward after nitong training workshop. May iba pa po kayong gustong i-share na ways forward after nitong mga activities? Yes po. Aside po sa itong CLUP, inshallah po sa mga susunod na buwan ay makakapag-turnover na din po tayo ng ating mga infrastructure projects. Most especially po yung ating training centers under ni MP Lorena. After na ng election syempre di tayo pwedeng mag-activity ng kaya sa mga susunod na buwan tayo sa mga susunod na buwan po. Pero na po tayo, tuloy-tuloy, hindi lang po tayo sa mandato natin about comprehensive land use planning. Hindi lang po 'yun ang ating ginagawa. Ang ating infrastructure, ang ating housing projects ay settlement project po natin, tuloy-tuloy pa din. Ang ating training centers sa malapit na din matapos. And then of course may mga karagdagan pa pong projects na tapos na po natin na validate ang mga areas. So inshallah by even 2026 baka nag-i-implement pa din po tayo ng project sa Suluk, ganun pa man. At syempre pag-uusapan po natin din kung may mga activities din po tayo pagdating dun sa mga developers natin sa area. Kung ano po ba yung magiging effect din po nito sa alis po ng Sulu sa BARM, kung ano po yung mangyayari sa ating mga developers sa area. So lahat po yan, continue pa rin tayo sa ating mga activities sa Sulu. Hanggat hindi po tayo, tulad po ng sinabi ko sa ating mga LGUs kahapon, hanggat hindi po tayo sinabihan na tumigil, tayo po ay tuloy-tuloy ang serbisyo. Yes. Because yan po ang ating pinangako na ang MHSD will deliver. Alhamdulillah, inshallah. At isang extra query po para sa ating mga LGUs na hindi nakasama doon sa participants ng activity ngayon sa Davao. Paano po sila makipag-ugnayan sa inyo para makapacitate din sila para makasama sa future activities ng ating na binibigay na technical assistance, para mapili din sila next time na kaya na rin nila mag-draft ng CLUP nila, mag-formulate, mag-update? Opo, sa mga hindi nakasali dito sa CLUP activity sa Davao, before po nitong Davao CLUP namin, may pinili rin po kami, may na-nominate po kaming 3 LGUs na nag-QGIS lang sila, which is also under the technical assistance provided by our TRS ILUD Division, na binigyan po natin sila ng capacity, technical, na makapagbuo sila ng mapa nila, makastart sila sa mapa, kasi yun po yung mahirap sa pagbuo ng CLUP, ang paggawa ng mapa. And sa mga other municipalities na hindi pa nakakabuo ng kanilang CLUP, kami po ay nandito lang. Simulan nila, mag-start sila in collecting their data. Kausapin nila ang kanilang mga
mag-ikot-ikot sila sa kanilang municipality. Kausapin nila din ang kanilang LCE. Because we can always provide them assistant. Hindi naman po tayo nagka-cluster approach lang. Nag-single approach din po tayo, which we focus on just one LGU pagdating sa kanilang CLUP drafting. So, pwede po natin maibigay sa kanila ang single approach or kung sila ay ready na sa pag-draft ng kanilang CLUP. Alright, then pwede sila makipag-connect sa inyo, either mag-visit ng office or email or call? Or ano po? Yes, opo. Ang aming opisina po ay matatagpuan sa Capitol compound po. Nandun po kami sa NBI building. Sa NBI building po ang aming opisina, MHSD Sulu. Anytime po, pwede po silang dumalaw sa aming opisina. Meron din po kaming Facebook. Ang MHSD Sulu, pwede po kayong mag-message doon sa MHSD Sulu Facebook. And of course, pwede po kayong tumawag din sa amin. So, and you can contact us anytime. You can visit us anytime pagdating po sa mga concerns ninyo about CLUP. Alright, then I believe na-cover po natin ang meat ng ating topic ngayong araw na ito. Alhamdulillah. And syukran po sa inyong oras at naibahaging kaalaman sa ating talakayan. Bago po namin kayo pakawalan. At may gusto po kayong ibahagi na mensahe para sa ating mga tagapakinig sa radyo at nakasubaybay sa ating live stream. Yes po. Unang-una, maraming salamat po sa ICS for the invitation. Kumusta ang linya natin? Testing, 1, 2, 3. Nag-stop siya sa pagpapasalamat sa ICS sa imbitasyon. No! Malapit na! Konti na lang sana, tapos na yung episode. Technical side, kumusta ang ating linya? Yes. Other Naj? Hello. There you go. All right, she's back. Okay. Pasensya na po. Naputol na rin tayo. Kinabahan ako doon. Yung finale, at least sa finale, hindi tayo naputol. Buong talakayan. Ayan. Maraming salamat po sa MHSD BARM, sa TRS po kay Director Suharto Wahab, sa kanilang chief ng ILUD na si Attorney Lick Makapantar, sa aking mga sa MHSD Maguindanao kay PD Roden Abdullah, pati syempre ang kanyang laging support sa pagpapadala kay Engineer Muslima Abu Sama po. Without our Queen of CLUP, congratulations Ma'am Moss sa pagpasa as ENP. And of course po sa aking mga kasamahan sa MHSD Sulu, maraming salamat sa laging pagsuporta sa programa na laging maaasahan ang aking mga kasamahan sa MHSD Sulu, and sa LGU na laging nandyan na pag nagpatawag kami ng CLUP ay excited pa sila for the session. So sa provincial office po, sa provincial government, sa PPDO at sa lahat po ng sumusuporta ng programa or activities ng MHSD Sulu, maraming salamat po at sana tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta nyo sa MHSD Sulu. Inshallah. And maraming salamat din po, Attorney Naj, sa inyong oras at kaalaman. Dalawang mensahe lang po galing sa ating comment section. Isa kay Engineer Moss, ang ating Queen of CLUP. Sabi, salam sa gorgeous PD of Sulu, MHSD. And next is mula kay Sir Ibs Ibrahim Harod, ng ating PD ng Basilan. Go Lupasug, the land of promise, inshallah. With that, at salam dua, hindi ko lang kung tamang pagbasa ko dito, dayang in the 30 PD Naj. Sino yan? Si PD Ibs. Ay, Assalamualaikum PD Ibs. Miss ko na din yan si PD Ibs. Matagal na kaming hindi nagkita. Kala ko parang magkapit bahay lang ang Basilan o Sulu Pambira lang good nakikita mga PDs natin.
Pero with that, ang sabi rin ni Ate Sally, ganda mag-usapan, ang usapan PD Dear. And syukran po sa inyong oras at sa inyong pagbahagi ng inyong insights at kaalaman sa ating talakayan ngayong araw na ito. Alhamdulillah, yung internet natin nakaisang beses lang naputol buong talakayan. Alhamdulillah. So with that, dito na po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Bye, Attorney! Thank you, Ria. Bye. Next time ulit. Inshallah. Bye-bye. So, sa ngalan ng ating nagbubuting sa dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Deliver. Syukran po sa iba pang mga nag-comment sa ating chat. Isa sa kanila si Ate Sally na nagsabing ang ating host ay galing pa ng pre-vid conference. Sadyang walang kapaguran at di sumusuko. Alhamdulillah, mashallah. Andito rin po si Ma'am Khadija Rahman Abdullah na sabing watching from Tamuntaka City. Si Baisal Mamison Uto watching from Mafar, Datu, Saudi Ampatuan Municipality. Si Okasha Bara na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait, tama bang pagbabasa ko sa Arabic na yun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama. Si Ate Lick Makapantar, ang ating Ilod Chief na nagsalam din. Si Engineer Moss na nagsalam din sa mga kabalay. Waalaikumsalam. Kuya Fars, nagpa-shoutout. Shoutout kay Kuya Fars. And dito rin si Sir Phil Abubakar Kasilan na nag-hello kay Kuya Fars. Sir Gadi Abdullah Midalawi Jr. na hindi ko mabigyang justice ang chat, so babasahin ko lang kasi hindi ako si Ate Sally, nasabing watching from a distance. Siya rin po ang ating chief ng PDCRD at kasalukuyang speaker ng nagaganap na 5S training workshop ngayon sa Alnor. Ate Sally nagapanik na nag-chat siya ng KKK. Yeah, mali lang yung pagbasa ko. Nasa KKK din talaga ako. Dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Kaya dadako na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang iyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, sa numerong 0955-799-4778. So without further ado, ang ating unang tanong ay... Sa 19 na LGU, sa 19 na municipalities ng Sulu, ilan ang LGU ilang LGU sa ilang municipalities ang naka-attend, naka-participate, lumahok sa ating activity on CLUP ZO formulation. So, 19 ang maximum. Ilan sa 19 na yon ang nakalahok sa ating CLUP ZO Formulation Training Workshop for Sulu? Sunod na tanong, sa anong hotel sa Davao City naganap ang training workshop activity para sa formulation or updating ng CLUP ZO ng Sulu LGUs? Ang ating huling tanong sa araw na ito, aside sa MHSD, magbigay ng isang ministry na miyembro ng Provincial Land Use Committee. So, hindi ko tatanggapin kung sumagot kayo ng MHSD. Magbigay kayo ng ibang ministry na miyembro ng Provincial Land Use Committee o PLUC. Muli, ang ating unang tanong, ilan sa 19 na municipalities ng LGU ang nakalahok ng LGU sa ating training workshop? Ano ang pangalan ng hotel sa Davao City kung saan ginanap ang training workshop? At magbigay ng isang miyembro ng PLUC na ministry na hindi ang MHSD. Yun po ang ating segmentong KKK. Padala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 pesos load. Pero dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara,
Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay sa ICS, Salembay A. Abdullah, Dato Noha Zay Daud, Hansari H. Pala, Al Mansur S. Ugaw, Jasmine A. Langgi, at Anwar D. Rakim Jr. At sa ating mga kabalay sa DXMS Technical Side, Sir Dennis at Sir Rupert. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, at sa ngalan ng ating guest ngayong araw na ito, Attorney Najira Hassan, ang Provincial Director ng MHSD Sulu. Nagpapaalam po kami sa ating 235th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.